Chapter 5. Raniel, hindi naman kailangan. Sabi ni Mega nang mapagdesisyonan ng nobyo na sumama sa Batangas para sa ikalimampung kaarawan ng kanyang ina. Para daw makabawi sa hindi pagpunta noon at para na rin makahingi ng tawad. Hindi naman niya pwedeng sabihin na ayaw talaga niyang isama ang kasintahan dahil hindi yun tama. Hindi lang niya alam kung paano iharap si Raniel sa ina, maging kina Leilani at Marvin. At hindi rin niya alam kung paano maipagpapaliban ang pagpunta nila sa Batangas. Pero naroon na sila ni Raniel. Pumarada na ang kotse ng nobyo sa harap ng kanilang bahay. Pinagbuksan siya nito ng pinto at magkahawak kamay na pumasok sa gate. Naroon na si Nani Marieta sa hagdan. Malaki ang ngiti habang katabi si Leilani at Marvin. Saglit na huminto si Megan sa paglalakad at huminga ng malalim. "Bakit ngayon lang kayo?" Masayang bati ni Nani Marieta. Niyakap siya nito at inilahad ang kamay kay Raniel. Salip naman na magmano ay maligod na humalik ang nobyo sa pisngi ng kanyang ina. Nalabis itong ipinagtaka. "Happy birthday po, tita," sabi ni Raniel sabay abot ng dala nilang regalo at birthday cake. "Bihis na bihis ka biro ni Nani Marieta. Tiningnan si Megan ng ina at muling bumaling kay Raniel. Sa pagkakataong iyon, sinipat ng kanyang nobyo mula ulo hanggang paa. Plansyadong ang polo ni Raniel at mamahali ng suot na pantalon. Makintab din ang itim na sapatos at maayos ang buhok. Ibang-iba ang itsura si Raniel na bumisita nun. Nakita ni Megan na bahagyang natawa sina Leilani at Marvin. "Pare, kumusta ba?" Tanong ni Marvin na nakaakbay kay Leilani. Tinapik pa si Raniel sa balikat na kinagulat ng huli. "Kagalang-galang ang itsura natin Alanganing ngumiti si Raniel. Alam ni Megan na nagtataka ang nobyo sa mainit na pagtanggap ng mga tao ron. Galing siya ng meeting, hindi na siya nakapagbihis. Mabilis niyang sabi. Agad niyang hinila ang nobyo hanggang sa loob ng bahay para makaiwas sa anumang ikokomento ng kanyang nanit ng iba pa. Tumuloy sila sa pagkainan, kung saan nakahanda na ang mga agang hapunan. Naroon silang 5, si Leilani, Marvin, Nanay Marieta na hindi maalis ang tingin kay Raniel. At si Raniel na tahimik lang sa kinuupuan at siya na gusto nang maglaho na lang. Magtatanong pa saan ang kanyang ina na biglang mag-ring ang cellphone ni Raniel. "Excuse me, I have a phone call." Tumayo ang nobyo kasunod ang tingin ng lahat, maliban kay Megan na nakatingin lang sa pinggang wala lamang laman. Ilang sandali pa ay bumalik na ang nobyo at nagsimula na silang kumain. Pero wala pang 10 minuto ay muling tumayo para sagutin ulit ang nagre-ring na cellphone. Muli itong sinundan ng tingin ng lahat at sa pagkakataong yon, nakatingin na rin sa kanya si Megan sa pagtayo at paglayo ng nobyo. "Megan, bakit parang may kakaiba yata dun sa boyfriend mo?" Mahinang tatanong ni Leilani. "Oo nga, parang hindi kami kilala." Pagsang-ay naman ni Marvin. "Nakakaasiwa ang bihis, masyadong formal. At bakit tita ng tita? Samantalang noon, nanay ang tawag sa akin. Megan, bakit parang iba? Parang iba yung Raniel na yan sa kasama mo nun Sinasabi na nga ba? Imposibleng hindi mahalata ang malaking pagkakaiba ni Raniel kay Romnick. Tanga lang nga siguro ang hindi makakahalata tulad niya. Huminga muna ng malalim si Megan at tiningnan si Raniel abala sa pakikipag-usap sa telepono at saka nagsalita. "Aaminin ko na, siya si Raniel." "Oo nga, alam namin. Siya si Raniel. Ang hindi namin maintindihan ay kung bakit iba ang kilos niya ngayon kumpara nun." Kasi nga po, Nay, siya si Raniel. Siya po ang totoong Raniel. Yung kasama ko po nun dito. Si Romnick yun, kakambal ni Raniel. Mahina niyang sabi para hindi marinig ng kasintahan. Nakayuko siya dahil hindi niya alam kung paano magpapaliwanag ng maayos sa lahat. Wala siyang narinig na anuman mula sa mga kaharap. Tulala lang ang tatlo habang nakatingin sa kanya. At bumalik lang sa dating katinuan ng mamataan si Raniel na paparating. Naupo ang kanyang nobyo at ngumiti sa lahat. "I'm sorry about that," formal nitong sabi at bumaling sa kanya. "Honey, we have to rush. Ikaw problema sa opisina. Nagpatawag ng emergency meeting." "Pero kadarating lang natin." "Yeah, I know, but we really need to go.
Hindi ako pwedeng malate. Bulong ni Riniel sa kanya. Sa totoo lang, naisip ni Megan na mas okay na rin siguro na umalis na sila kaysa may mangyari pang mas malala sa nangyayari ngayon. Kaya naman agad na rin siyang nagpaalam. Ang ibig mong sabihin, hindi mo boyfriend yung kasama mo dito noon? Ibig mong sabihin hindi mo kaano-ano yung dinala mo dito? Yung kasayaw mo sa kasal ko at yung kasama mo sa rest house na natulog sa kwarto? Tanong nila Lane kay Megan nang ihatid sila nito sa labas. Nakasakay na sa kotse si Raniel at hinihintay siya samantalang nakapalibot sa kanya ang lahat na para bang isa siyang napaka-importanteng tao. Nay, natulog lang kami doon. Wala po nangyari. Sabi niya. Kakaiba kasi ang tingin na natanggap niya mula sa ina. Aba, wala naman akong sinasabing may nangyari, Megan. Nakangiting sabi ni Nanay Marieta. So, yung buong linggo niyo dito, nagkukunwari lang kayo na mag-boyfriend at mag-girlfriend? Tanong pa rin ni Leilani. In fairness, very convincing ang acting niyo ha. Effortless, di ba love? Baling ng pinsan kay Marvin. Tumango naman si Marvin at saka tumawa. They seem to be very friendly. Nakakapagtaka lang na parang kilalang kilala na nila ako. Puna naman ni Raniel lang muli sila magkita pagkaraan ng ilang araw. Katatapos lamang nila mag-dinner at inihatid siya nito sa kanyang condo unit. Palagi kasi kitang naikukwento sa kanila. Talaga? So dapat alam nila na talagang ganito ako manamit at hindi mo pa nabanggit kay Tita Marieta na hindi ako mahilig sa isda at allergic ako sa alimango. Isda at alimango ang gustong-gusto ni Romnick nung naroon sila sa Batangas at ang binata mismo ang nagre-request kay Nanay Marieta ng mga yon. And this Joanne, nagtataka siya kung bakit parang hindi ko raw siya kilala. Hindi ko naman talaga siya kilala. Nagalit pa yata nang tanungin ko ang pangalan niya. Hindi ko nasabi sa kanya nakakambal mo si Romnick at wala siyang alam. Baka napagkamalan kang si Romnick. Sana siya lang ang napagkamalan akong si Romnick. Seryoso ang mukha ni Raniel. May nasabi pa kaya si Joanne sa nobyo na pwede nitong ipaghinala sa nangyari? Wala naman sana. Dahil hindi alam ni Megan ang gagawin at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kasintahan ng mga nangyari. Is that the reason why you seem so off lately? Dahil hindi tayo nagtagal sa inyo? Of course not. Hindi rin maintindihan ni Megan ang sarili. Ilang gabi nang parang wala lang sa kanya tuwing magkasama sila ni Raniel. She felt as if they had nothing to talk about, nothing to be excited about anymore. Raniel kept on talking while she kept quiet, listening. Actually, she was not even listening. Malayo ang kanyang isip sa current events na kinukwento ng nobyo. Sa mga comments nito tungkol sa social and business issues, kahit siya ay nagtataka na sa sarili. Honey, do we have a problem? Umiling si Megan at pilit nang umiti. Hinilikan siya ni Raniel sa mga labi na mabilis niyang tinapos. Hindi na maganda ang kanya pakiramdam at gusto na niyang magpahinga. Alam niyang hindi dapat siya maalarma. Pero paanong hindi siya mag-aalala kung may mga pagkakataon na kasama niya si Raniel? Pero iba ang laman ng kanyang isip. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Pero tuwing tinitingnan niya ang nobyo, hinihintay niya na magbiro ito o mang-asar tulad ng madalas sa ginagawa ni Romnick. Kailangan ko na magpahinga. Kung pwede lang niya sabihin na marami silang problema pero wala siyang lakas ng loob. Honey, you're not thinking of breaking up with me, are you? Pumikit si Megan at bahagyang umiling. Pero nang muli niyang buksan ng mga mata at nakita sa harap ang mukha ni Raniel, wala pa rin siyang ibang naisip kundi si Romnick. Alam niya malaking problema para sa kanila ni Raniel kung hindi niya titigilan ang mga kalokohang pumapasok sa isip niya. Pero paano niya pipigilan ang isang bagay na wala siyang kakayahang pigilan? Before she knew it, Raniel's face was already a few inches away from her face. And then, she felt his lips brush against hers. She tried to respond to the kiss like she was expected to and she wanted to feel whatever she was required to feel to ease her worries away. She thought that maybe it was what she needed. Raniel's embrace and kisses to erase Romnick from her mind. Kailangan niyang siguruhin sa sarili na si Raniel ang kanyang mahal, na naguguluhan lang siya sa mga nangyari. She kissed him in a way she had never kissed him before, which might have surprised the hell out of him. Hey, honey, are you okay? Lumayo si Raniel na kaunti nang tingnan siyang mabuti. Bahagya lang siyang tumango at saka muling hinalikan ng nobyo. Sa pagkakataong iyon ay mas malalim,
Tulad ng mga halik na pinagsaluhan nila ni Romnick, she remembered Romnick kissing her in front of her room, kissing and holding her tight by the window underneath the starry skies. And everything just came back to her again. This time, much stronger and more vivid. She could feel Rainiel's hungry kisses, his arms around her, but all she could think of was Romnick's fiery passion. She pulled away from her boyfriend's tight embrace and shifted her eyes to meet his gaze. His face was red hot, his breathing deep. Pilit niyang hinahanap ang mga mata nito ang nais makita. Pilit niyang namaramdaman ang dapat na maramdaman. Pero wala. Ilang minuto pa rin na nakatingin si Megan sa kanyang cellphone. Pagkatapos matanggap ang tawag ni Rainiel, naroon siya sa paborito nilang restaurant para sa isang special dinner. At katatawag lang ng nobyo para sabihing hindi ito makakarating. Hindi na dapat siya nagtaka dahil madalas naman iyong mangyari. Pero kakaiba ngayong gabi. Dahil ngayon ang ika-27 kaarawan niya at hindi niya maintindihan kung bakit tila nalimutan yun ng kasintahan. Halos 3 oras na siyang naghintay na para lang pala sa wala. Megan? Hindi siya nakagalaw na makita kung sino ang nakatayo sa kanyang harap. Halos 6 na buwan na mula nang huli sila magkita ni Romnick at ngayon ay hindi niya alam kung paano niya harapin ang binata. Magkahalong excitement at panic ang nadarama niya. Inayos niya ang mga pinggan na nasa harap para lang may magawa. Kinailangan na muna niya na huminga ng malalim bago nagawang ngumiti. Ahay! Ngumiti si Romnick at patuloy siyang tiningnan. Parang katulad nung una nilang pagkikita. Ang kaibahan nga lang ngayon, kilala na niya ang binata bilang si Romnick. Romnick was wearing his usual attire. Simple white shirt, faded jeans, rubber shoes, and a baseball cap. He actually looked better now than he did 6 months ago, and that made it more difficult for her to act as if everything was alright. It was not easy to pretend that she had not been thinking about him every now and then. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Sabi ni Romnick, anong ginagawa mo rito? Nagkibit balikat lang si Megan. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kumamot muna ang binata sa batok. May dinaanan lang akong malapit dito. May kasama ka? Umiling siya. Pinilit niyang maging kalmado at kahit halos lababas ang kanyang puso sa sobrang lakas ng tibok nito. Magkarap silang naupo sa pabilog na mesa. Kapwa nangangapa ng sasabihin. 8:00 na ng gabi at hindi na mabilang kung ilang beses nang tumingin si Megan sa suot na relo. Silang dalawa ni Romnick ang kumain ng nakahandang paboritong Caesar salad ni Rainiel, ang paboritong steak at ang pinagkahirapan niyang ibig na paborito nitong chocolate cheesecake. Sila rin ni Romnick ang umubos ng paborito niyang red wine at nakinig sa paboritong jazz music ng nobyo. Mabuti na lamang at naroon si Romnick. Sa totoo lang, masaya si Megan na muling makita ang binata at muli magkaroon ng pagkakataong katulad niyon. Sinabi niya sa sarili noon na ayaw na sana niya makita si Romnick dahil nagugulo lang nito ang kanyang isip. Pero wala pa rin palang kwenta dahil palagi pa rin niya nakikita si Rainiel at pakiramdam niya lalo lang nagulo ang kanyang mundo. Mahal niya si Rainiel at sigurado siya. Pero bakit tuwing nakakasama at nakikita niya ang nobyo ay si Romnick ang lagi niyang naaalala? Nag-alok si Romnick na ihatid si Megan sa bahay na hindi na niya matanggihan dahil maulan ng gabing iyon at wala na ring masasakyan. Idagdag pa ang sinabi ng binata na hindi siya nito papayagang umuwi ng nag-iisa. Biglaan na naging pagbuhos ng ulan pagkarating nila sa tower ng condo unit niya. Parang bagyo at marami na ang hindi madaanang lugar dahil sa baha. Kaya naman, pinakiusapan ni Megan si Romnick na manatili muna kaysa suungin ang panganib ng pagbabiyahe sa ganong 10 oras ng gabi sa ganoong klase ng panahon. Naghanda siya ng kape para sa kanilang dalawa at dinala sa sala kung saan naroon ng binata. Tahimik lang itong naghihintay sa kung ano ay hindi niya alam. Aalis na rin ako, sabi nito sabay tayo. Sa ganyang kalakas ng ulan? Inabot ng binata mula sa kanyang tasan ng kape at saka muling naupo. Kayang-kaya, tugon nito at tumatawa. No, hindi ka pwedeng umalis ng ganyang kalakas ng ulan. E paano kung hindi tumila yan? Dito ako matutulog? Natatawa pa rin tanong ni Romnick. Pwede naman. Alam mo ba yung sinasabi mo? Bigla ay naging seryoso ng tanong nito. Uminom si Megan sa kape at tumingin sa kaharap. Oo,
Alam niya ang kanyang sinasabi at wala namang problema kung doon matulog si Romnick sa gabing iyon. Tumango siya. Hindi mo alam niyang sinasabi mo. Umiiling na sabi ng binata. Okay lang sa'yo na dito ako matulog ngayon? Sa ganitong klase ng panahon? Malamig, maulan, at tayong dalawa lang? Baka nakakalimutan mong lalaki ako, Megan. Kahit papabiri yung sinabi ni Romnick, alam niyang may ibig sabihin yun. Mas mabuting umuwi na lang ako. Salamat sa pagsama sa dinner at sa paghatid sa akin dito. Lumapit si Megan kay Romnick at hindi niya alam kung dapat bang makipagkamay, yumakap o humalik sa pisngi nito bilang pamamaalam. Pero bago pa man nakapag-isip-isip, ay yumakap na ang binata sa kanya. Isang yakap na malamang ay huling pagkakataon na. Mamimiss niya ang yakap na yun. Sigurado siya, mamimiss niya ang amoy nito. Ang lahat ng tungkol dito. At bigla, parang ayaw na muna niyang umalis si Romnick. Mali ang iniisip niya kaya kung mawala siya sa yakap hanggang kaya pa niya. Kailangan ko nang umalis. Baka nagkatinginan lang sila. And then, something happened. Something they had been avoiding ever since they realized it was wrong. But at that certain moment, they could not ignore it any longer. Their feelings for each other were stronger than the storm outside. Bago pa makapag-isip si Megan kung tama ang halikan si Romnick, hinalikan na siya nito sa mga labi na sa simula ay kapwa nila kinabigla. Tinugunan niya ang halik ng walang ibang iniisip, nang hindi iniisip kung ano ang kahinat na niyon. Wala na siyang pakialam. Si Romnick lamang ang mahalaga. Ang mga yakap nito at ang init ng mga halik. Kapwa nila alam na mali, pero kapwa sila nagkunwari na tama ang lahat.